Ate Michelle, alam naman po natin na ilang oras na lang, Pasko na po. Ano po bang nararamdaman nila ngayon? Excited po ba sila? Malungkot? Ano po? Siguro, ngayong taon lang siguro masasabi ko na masayang masaya. Paano niyo po nasabi na masaya po ngayon sa nakaraan? Hindi po. Hindi kasi noon parang siyempre na ano pa yung undoy. Ngayon kahit pa paano nakakaraos na kami. Siyempre kahit makahanda ka na ng konti. Basta may raos lang yung Pasko. So kahit paano naman po, masaya po sila ngayon. Masaya na rin. Pero parang sa sinasabi niyo pong masaya, may bahid pa rin po ng lungkot. Bakit? Saan po nanggagaling yung lungkot na yun? Hindi rin naman natin maiwasan na malungkot kahit paano. Siyempre, ganitong okasyon, kailangan sama-sama tayong pamilya, di ba? Ganito pa rin, wala pa rin yan. Kompleto, hindi pa rin kami kompleto yung Pasko namin. Kahit paano, may lungkot pa rin. Pero hindi talaga may iwasan. Siyempre, taong-taong may saya talaga eh. Okay po. So, ngayon pong malapit na po magpasko, ilang oras na nga po, gaya po naman sinabi ko kanina. Bilang ina po, ano pong preparasyon ang ginagawa nila para i-celebrate po yung Pasko mamaya, Noche Buena? Ito nga, maya-maya. Siguro makahawal pa ako pupunta manggahan, malingke, bibili ng pansit. Mamaya pa naman mga alas 12, makakaluto pa ako. Para panghantay mamayang ating gabi. Pansit po. Maliban po sa pansit, ano pa po? May ano naman ako na dyan eh, may tasting. Kahit may ham na po ako, binigyan po ako ng doon sa, nung pumunta kayo ng Friday. Oo po, sa feeding. So, masaya na po sila sa ganun paraan po ng pag-celebrate ng Pasko. Dito, makapitbahay namin, salo-salo kami lahat tuwing Pasko. Diyan sa labas, diyan kami lahat mag-anda. Ngayon po na magpapasko na po, ano pong pakiramdam nyo na kung ganito nga po yung sitwasyon na wala po masyadong ihahanda, hindi po pa kayo nalulungkot o ano nararamdaman nila? Medyo malungkot kasi konti na yung walang ganong handa eh. Pero parang masaya naman po kayo. No. Kasi kasama nyo naman po kasi si ate. Ilang oras bago magpasko, sinamahan namin si Ate Michelle sa kanyang pamimili ng kanilang ihahanda at pagsasalu-saluhan sa Noche Buena. Hindi, malit lang. 20. Ayan, isa na lang. Magic sarap. Ano yung bawang sibuyas? Meron na po, balik kayo na po. Ito na lang. Pwede na isa. Ano? 60. Pepo. 60. So halagang 60 po yung budget ni ate dun sa pansit. Ayan. Kulay na lang. Kulay na lang.
po ba ang Pasko? Masayang masaya. Bakit po? Siyempre, natupad na rin yung wish namin na maghanda. Makahanda kami kahit kunti. Ikaw ate, masaya po ba ang Pasko? Oo naman, masaya. Kasi, ayan, lalo ngayon, nagkakainan. Nagsama-sama. Kahit na hindi masyadong maraming handa. Janet, kumusta naman po ngayong araw ng Pasko? Okay naman, masaya rin. Masaya naman po. So, ngayong ilang oras na lang po nang nalalabi, tapos na po yung Pasko. Ano pong pakiramdam nila? Na-enjoy po ba nila yung Pasko? Oo, na-enjoy naman. Kahit pa paano. Ano po yung mga nangyari kanina po? Ano lang kami, konting kasayahan. Salo-salo kami dito, kumare. Bukas po, hindi na po Pasko kasi 26 na po. Pero, ano pong pagkaibahan nun? Ibig ko mo sabihin, pag gising nyo po ba bukas, iba na po yung araw o ano po? Maghahandaan ulit yung bagong taon. May pasok na bukas eh. Mga trabahador eh. Pasok ulit. Kasama po para pagdating ng bagong taon, may handa na kami. Kasi bagong taon talaga dapat hinahandaan. Kamusta naman po kayo? Ano pong nararamdaman nyo na ilang oras na lang tuluyan ng matatapos ang selebrasyon natin ng Pasko? Masaya naman. Masaya? Bakit naman po masaya? Nakaraos din kahit paano. Ano po bang ginawa nyo kanina umaga hanggang tanghali? Kasi busy kasi ako kanina eh. Sa Saan trabaho. po? Sa trabaho. So, kumakayod pa rin kahit na Pasko para sa pamilya. Sa susunod po na taon na darating ang Pasko, ano po yung inaasahan nyo na magiging Pasko nyo sa 2020? Sa akin, makalipat sana kami sa bayan ng maganda. Tunay ngang natatangi ang Pasko sa Pilipinas. Mayaman man o mahirap ay may mga paraan ng pagdiriwang. Sa pagsapit at paglipas ng araw ng Kapaskuhan sa tulay, sila'y nagbahagi, nagpahalaga at nagpakita na hindi batayan ang dami ng handa, regalo o dekorasyon upang masabing masaya ang Pasko. Si Ate Jeanette, Ate Michelle at Kuya Frederico. Ang ngiti nila at munting kasiyahan at pagsasama-sama ng pamilya ang siyang Pasko sa gilid ng tulay.